Nagsimula na ang lahat sa pagpaplano kung paano itatayo ang bagong nayon, at hindi nagtagal ay nagsimula na rin ang pagdidisenyo at pagtatayo, kung saan binigyan ng tungkulin ang bawat isa. Puno ng aktibidad ang buong lugar, habang sabay silang nagtatrabaho para maitayo ang bagong pamayanan. Nang lumipas ang ilang oras, naglabas si Ann ng mga sandwich para kay Hirako at sa mga babae, ngunit pinaalalahanan niya si Hirako na madaling masira ang mga sangkap na ginamit dito. Kaya naman, pinayuhan niya silang simulan ng mag-ipon ng mga pagkaing maaaring tumagal, at nang marinig iyon ni Hirako, naunawaan na niya kung bakit maraming gulay ang nakakalat sa paligid. Nagsalita naman si Tia at iminungkahi na dalhan din ng sandwich ang mga babaeng nagtatrabaho sa village hall. Inisip ni Hirako na magandang ideya iyon, at nagboluntaryo si Hirako na siya na ang magdadala nito dahil alam niyang abala ang mga tao sa lugar gaya ng nabanggit ni Floram. Samantala, ang mga tagapangasiwa na sina Clark Ace at Rojo, kasama si Rosalind ay nakasubsob ang mga mukha sa kanilang mga mesa, pagod na pagod matapos ang ilang oras na pag-aasikaso ng napakaraming papeles. Doon pumasok si Hirako na may dalang basket at sinabing nagdala siya ng pagkain para sa kanila. Sa kabilang banda, sina Lasty at Flora, kasama si Hakuren ay nahihirapan pa ring masanay sa kanilang mga tungkulin bilang mga clerk, at halata naman na magtatagal pa bago sila maging komportable sa kanilang trabaho. Biglang bumahing si Lasty at hindi sinasadyang masunog ang isang dokumento, dahilan para magpanik silang lahat. Ngayon ay tumingin ang mga tagapangasiwa kay Hirako para humingi ng tulong, pero sinabi lang niya na kumalma sila dahil papunta na raw si Floram kasama ang ibang mga babae. Hindi nagtagal, dumating nga si Floram kasama ang grupo ng mga babae mula sa kaharian ng mga demonyo upang tumulong. Karamihan sa kanila ay nagboluntaryo dahil gusto nilang suportahan si Floram, at alam nilang makakatulong ito sa kanilang katayuan sa lipunan. Akala nila ay madali lang ang trabaho, pero nang makita nila ang tunay na sitwasyon ay nagdadalawang isip na sila. Gayunpaman, pinasimulan agad sila ni Floram sa trabaho at inutusan na ayusin at ikategorya ang mga record. Nang makita ni Hirako na maayos na ang lahat at pinamunuan na ito ni Floram, sinabi niya rito na siguraduhin lang na makakakain ang lahat ng babae kapag maayos na ang sitwasyon. Pagkatapos ay bumalik si Hirako at nagsimulang magsaka, at doon lumapag si Gran Maria at nagulat na sinuri na niya ang paligid at wala siyang nakitang senyales ng panganib. Lumapit naman si Lei kay Hirako at inamin na siya ang nagpadala kay Gran Maria upang humanap ng magandang lokasyon para sa bagong nayon. Noong una, inakala ni Hirako na masyadong malayo ang lugar na napili ni Lei kaya iminungkahi niyang magdala ng pagkain, pero sinabi ni Lei na hindi naman ito ganoon kalayo dahil nasa bandang ibaba lang ito ng ilog. Ipinaliwanag niya na pinili niya ang lugar na iyon para magkaroon sila ng kalamangan sakaling magkaroon man ng rebelyon o gulo sa mga mamamayan. Hindi naniniwala si Hirako na mangyayari iyon, pero pinaalalahanan siya ni Lei na mas mainam na laging handa sa anumang sitwasyon. Ipinakita rin niya ang isang malaking puno sa lugar na iyon, bagamat hindi ito kasing laki ng puno na mayroon sila ngayon, ngunit sapat na ito para sa kanilang layunin. Nang mapagkasunduan na ang lokasyon, nagsimula silang maghanda sa paglilinis ng lugar, na siya palang lupain ni Daga. Kinuha ni Daga ang kanyang palakol upang putulin ang unang puno, pero napakalakas pala nito at hindi man lang niya maibaon ng malalim ang kanyang sandata. Kaya naman, inilabas ni Hirako ang kanyang makapangyarihang kagamitan sa pagsasaka at madali nitong napuputol ang mga puno, at pagkatapos ay gumawa sila ng tulay na kahoy sa tawiran ng ilog. Naisip ni Hirako na dapat sana ay gumawa sila ng mas matibay, pero pinaalalahanan siya ni Lei na kapag ginawa raw iyon na sobrang laki, baka gamitin din ito ng malalaking halimaw mula sa gubat, kaya napagtanto ni Hirako na tama nga siya. Nagtuloy-tuloy sila sa paggawa ng mga daluyan ng tubig, at hindi nagtagal ay natapos din ang isang malaking imbakan ng tubig. Kinausap ni Hirako si Daga at sinabing hindi nila matatapos ang lahat kung wala silang sapat na kahoy, pero sinabi ni Daga na magpahinga muna siya dahil sila na ang bahala sa pagpapatuloy ng konstruksyon. Dahil walang ginagawa, nagpa siya si Hirako na gumawa ng estatwa bilang paggunita kay Zabaitan, at lumapit sa kanya si Lulu Lacey na dala si Baby Alfred at sinabing masyado na raw siyang nagtatrabaho. Pagkatapos noon, opisyal nang sinimulan ang paggawa ng mga bahay, at naalala ni Hirako noong una siyang dumating sa mundong ito, noon ay sobrang hirap na gumawa kahit isang bahay lang dahil wala man lang siyang pako. Pero ngayon, dahil sa dami ng tumutulong at may mga gumagamit pa ng mahika, natapos nila ang unang bahagi ng mga bahay sa maikling oras lamang. Pakiramdam ni Hirako ay kumalma na ang sitwasyon at unti-unti nang nagiging maayos at buo ang lahat,
ngunit biglang lumapag muli si Gran Maria at may dalang masamang balita. Nakatanggap daw siya ng mensahe mula kay Drime na nais nitong dalhin sa nayon ang mga bagong residente, at laking gulat ito ni Hirako at Lei. Dumating si Drime at humingi ng paumanhin sa biglaang pagdating, at ipinaliwanag na kailangan niya itong gawin dahil sa bigat ng sitwasyon, at ipinakilala niya kay Hirako ang grupo ng mga Minotaur na nagnanais manirahan sa kanilang nayon. Tiningnan sila ni Hirako at namangha siya, dati kasi niyang inakala na mukhang baka ang mga Minotaur, pero halos tao pala ang itsura nila maliban na lang sa mga sungay sa kanilang ulo. Lumapit si Gordon, ang pinuno nila, at ipinakilala ang kanyang sarili. Habang nag-uusap sila, napansin ni Hirako kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng tangkad nila, dahil napakalaki pala ng mga ito. Ipinaliwanag ni Gordon na pinalaya sila sa kanilang tahanan at matagal silang naglalakbay na walang mapuntahan, hanggang sa may makilala silang tutulong sa kanila. Nang marinig ni Drime ang kanilang sitwasyon, inisip niyang napakahalaga at apurado ang bagay na ito kaya dinala niya sila agad kay Hirako. Dahil dito, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Hirako at inutusan niya si Anne na maghanda ng pagkain para sa mga bisita. Dahil hindi sigurado si Anne kung ano ang pwedeng kainin at bawal sa mga Minotaur, gumawa na lang siya ng rice pudding para ligtas, sa akala niya ay bagay ito sa kanila. Doon lumapit si Narf, isa sa mga lizardmen, at sinabing nakakasalamuhan na niya noon ang mga Minotaur, kaya alam niya kung ano ang mga dapat itanong at kung ano ang mga kailangan nila. Binigyan siya ni Hirako ng pahintulot, at agad na sinimulan ni Narf ang pag-aasikaso. Nang maayos na iyon, inakala ni Hirako na magiging maayos na ang daloy ng mga pangyayari, pero napansin nila na masyadong maliit pala ang mga inihanda nilang bahay para sa tangkad at laki ng mga Minotaur, kaya kinailangan nilang mag-isip ng solusyon. Biglang dumating si Floram na hinihingal, at sinabi kay Hirako na nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ama na may darating na panibagong grupo ng mga residente. Hindi nagtagal ay dumating din si Bezel na mukhang pagod na pagod. Tinanong siya ni Floram kung bakit hindi niya isinama ang mga refugee mula sa digmaan, at ipinaliwanag niya na naging magulo ang sitwasyon. Napilitan siyang gumamit ng maraming mahika para ilikas ang napakaraming tao ng sabay-sabay, at naubos talaga ang kanyang lakas doon. Naintindihan ito ni Hirako, at sinabihan na lang niya itong magpahinga na muna dahil siguradong pagod na ito. Dahil dito, inakala ni Hirako na ang mga darating ay ang grupo ng mga centaur o kalahating tao at kalahating kabayo. Humarap si Gruwood, ang kanilang pinuno, at ipinakilala ang sarili bilang hari ng mga Viscount at Chief Retainer. Dahil hindi naman alam ni Hirako kung sino o ano iyon, lumayo siya at ipinagkatiwala na lang ang usapan kay Latasay, na isa sa mga tagapangasiwa. Dahil sa pagiging maharlika, naging mayabang at mataas ang kilos ni Gruwood, pero mabilis siyang pinagsabihan ni Latasay at pinaalalahanan na sila ang lumapit sa nayon, kaya wala silang karapatang magmalupit o kunin ang lupa. Nasaktan ang damdamin ni Gruwood at tinaasan niya ng boses si Latasay, ngunit bilang sagot, mahinahon na ipinakilala ni Latasay ang kanyang sarili bilang anak ni Count Drowa. Nang malaman ni Gruwood na mas mataas ang antas ni Latasay sa lipunan, agad siyang lumuhod at nagmakaawa at humingi ng tawad. Pagkatapos, nagtanong si Latasay kay Hirako kung pwede siyang maging tagapamahala sa mga centaur dahil may koneksyon naman daw ito sa kanilang pamilya, at walang naging problema rito si Hirako. Gayunpaman, tinanong niya si Latasay kung ligtas ba ang kanilang lugar dahil alam niyang may digmaan na nagdudulot ng maraming residente, at pinasalamatan siya ni Latasay sa pag-aalala pero sinabing ayos lang ang lahat at wala silang dapat ipag-alala. Sumunod ay hinanapan nila ng matitirhan ang mga centaur, pero nalaman nilang nahihirapan din sila sa maliliit na bahay gaya ng nangyari sa mga Minotaur. Pwede silang pumasok, pero siguradong hindi komportable. Tinanong sila ni Lulu Lacey kung kaya ba nilang paliitin ang kanilang sarili gamit ang mahika, pero sinabi ni Gruwood na ito na ang pinakamaliit na pwedeng maging itsura nila. Habang nag-iisip pa si Hirako ng solusyon, may dumating namang grupo ng mga kababaihan sa gate. Ipinaliwanag ni Hakuren na nakita niya ang mga ito na naliligaw sa gubat kaya dinala na lang niya sila, na sinang-ayunan naman ni Hirako, ngunit ang nakapagtataka lang ay may dala silang isang tuod ng puno. Lumapit si Hirako para batiin sila pero hindi sila sumasagot, kaya inakala ni Lasty at Hakuren na nahihiya lang siguro ang mga ito, pero biglang nagsalita ang tuod at ipinakilala ang sarili bilang si Egg. Nalaman ni Hirako na ang mga babaeng ito ay tinatawag na Nuno Daphne, isang lahi na kayang mag-anyong halaman o puno kapag may nakikitang halimaw para magtago. Pero kapag nasaktan sila habang nasa anyong puno, nawawalan sila ng kakayahang bumalik sa anyong tao ng ilang panahon. Kwento nila,
Nawasak ang kanilang tahanan dahil sa baha matapos putulin ng mga tao ang lahat ng puno sa kanilang lugar. Naglakbay sila hanggang sa makarating sa Forest of Death matapos silang sabihan ng isang merchant na si Michael tungkol sa nayong ito. Naintindihan ni Hirako na malamang ay hindi na nasabihan pa sila ng maraming detalye ni Michael kaya sila na mismo ang naghanap ng daan papunta doon. Gusto sanang maghanda ng pagkain ni Hirako para maayos silang matanggap, pero sinabi ni Egg na hindi naman nila kailangan ng pagkain para mabuhay. Tiningnan niya ang mga kalidad na prutas na tumutubo sa lupa at napagtanto niya na dapat ay talagang espesyal ang lupain dito. Dinala sila ni Hirako sa taniman, at doon ipinaliwanag ni Egg na ang talagang kailangan lang nila para umunlad ay malinis na tubig at sikat ng araw, at matabang lupa. Tinanggap ito ni Hirako, at nang maayos na ang usapang pagkain, tinanong niya sila tungkol sa kung saan sila titira dahil mukha namang kasing laki lang sila ng mga tao. Napanatag ang loob niya sa pag-aakalang magagamit na ang mga bahay na ipinapatayo niya, pero agad na binasag ni Egg ang inaasahan niya, nang sabihing mas gusto nila na tumira sa labas. Dahil dito ay nagsisi si Hirako na pinaghirapan pa niyang ipatayo ang mga iyon, pero nang mag-isip siya ng mabuti ay nakahanap din siya ng solusyon, ang mga nakababatang minotaur ay ilalagay sa mga normal na bahay, ang mga centaur naman ay sa mga kwadrado, at ang mga Daphne ay mananatili na lang sa bukid. Sa totoo lang, medyo kinakabahan pa rin si Hirako tuwing nakikita silang nakatayo lang doon buong gabi, at iniisip kung masasanay din ba siya sa ganitong tanawin. Bukod pa rito, napagtanto nila na kailangan nilang gumawa ng maayos na bahay para sa mga malalaking minotaur, pati na rin maglaan ng pagkain, damit, at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa halip na mag-isip lang, iminungkahi ni Hirako na simulan na nila ang kaya nilang gawin agad, at nagsimula silang magdisenyo ng mga bagong pamayanan. Bilang pagtanggap sa 200 bagong residente, nagtipon sila ng mga kinatawan mula sa bawat pamilya para pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Bago magsimula si Hirako, yumuko si Gruwad sa harap niya dahil naintindihan na niya kung gaano kalaki ang impluwensya at kapangyarihan ni Hirako, pero sinabi ni Hirako na huwag na siyang maging formal at kumalma lang siya. Biglang nagbigay ng paalala si Latasay para sabihan si Hirako na dapat ay mas magpakita siya ng awtoridad sa harap ng mga tao. Sinunod ito ni Hirako, at sumagot siya kay Gruwad ng may mas seryoso at mahinahon na tono. Ipinaalam niya na nagtalaga siya ng mga tagapamahala para sa bawat lahi. Si Narf ang bahala sa mga minotaur, si Latasay naman sa mga centaur, at isang babaeng kalahating tao na nagngangalang Mamo ang mamumuno sa mga Daphne. Nalaman ding lumipat pala si Mamo galing sa Howland Village kasama sina Sena, at ibinigay sa kanya ang posisyon dahil personal na inirekomenda siya ni Sena para sa tungkulin. Tungkol naman sa tirahan, ipinaliwanag ni Hirako na dahil ang mga naunang bahay ay para lang sa mga normal ang laki, nagpasya silang gumawa ng hiwalay na mga baryo na swak sa sukat ng mga minotaur at centaur. Naisip nilang mas magiging madali ang buhay at trabaho kung ang lobo at grupo ay titira kasama ang kani-kanilang mga lahi. Ginamit nila ang lugar na sinuri na noon pa ni Nalay, at agad na gumawa ng mga kalsada at sistema ng patubig. Nang kailangang linisin ang gubat, napakadali ito para kina Hakuren at Lasty dahil sa kanilang lakas. Pero napansin ni Hirako na mas malakas pala sila kaysa sa inaakala niya, kaya pinakiusapan niya silang huwag gamitin ang kanilang buong lakas. Samantala, sa bahay naman ni Hirako, dinalhanian si Lacey ng mga magagandang damit para kay Alfred na gawa ni Zabutin. Kahit medyo malalaki ito, labis na natuwa at nagpasalamat si Lacey sa regalo. Sa lugar ng konstruksyon, mabilis na natatapos ang mga bahay para sa mga minotaur, at dahil matatangkad sila, pinagawa ang mga ito ng maluluwag at iisang palapag lang. Pero nang pumasok si Hirako, nagtataka siya sa mga gamit dahil ang mga higaan nila ay mga patag na tabla lang. Ipinaliwanag ni Gordon na sanay talaga silang matulog ng ganito, para hindi sumabit ang kanilang mga sungay sa gabi. Sa ikatlong baryo, maayos ding natatapos ang mga bahay para sa mga centaur. Dahil parang kabayo ang katawan nila mula sa bewang pababa, mas bagay sa kanila ang mga estrukturang parang kwadrado. Napansin ni Hirako na walang pinto ang mga ito, kaya sinabi ni Gruwad na nahihirapan kasi ang lahi nila sa mga pinto, kaya mas praktikal para sa kanila ang gumamit na lang ng kurtina na pwedeng buksan at isara gamit ang lubid. Lumipas ang isang buwan, at dahil sa pagsisikap ng lahat, tuluyan nang natapos at naitayo ang 2 bagong baryo. Napanatag ng husto ang loob ni Hirako nang matapos nila ang lahat bago dumating ang taglamig, dahil hindi naman nila pwedeng pabayaan na lang na walang maayos na matitirhan ang mga bagong mga residente pagdating ng malamig na panahon. Tungkol naman sa pangalan ng mga bagong baryo,
pinili na lang ni Hirako na tawagin ang mga ito na pangalawang baryo at pangatlong baryo para simple na lang. Inilahad naman ni Floram na kailangan daw nilang magtalaga ng mga alkalde na mamamahala sa bawat baryo, at iminungkahi niya na si Gordon ang maging alkalde ng pangalawang baryo, habang si Gruwad para sa pangalawang baryo. Pero nag-alala si Lei na baka hindi magandang ideya na magkapantay lang sila ng ranggo ni Hirako, kaya iminungkahi ni Floram na gumawa ng mas malinaw na sistema at bigyan si Hirako ng titulo na magpapatunay na siya ang nasa itaas na posisyon. Pinag-uusapan nila kung tatawagin ba siyang presidente, ngunit biglang dumating si Egg, at nagtanong kung kailan gagawin ang baryo para sa kanyang mga kasamahan. Ipinaliwanag ni Hirako na napagdesisyonan nila na huwag nang gumawa ng hiwalay na baryo para sa mga nuno Daphne, at kitang-kita ang lungkot sa mukha ni Egg. Pero hiniling ni Hirako na pakinggan muna siya, dahil may pakiusap siya tungkol sa magiging tungkulin nila sa mga baryo. Dahil likas na sanay ang mga Daphne na manatili sa iisang lugar ng matagal, plano ni Hirako na ilagay sila sa mga strategic na pwesto para magsilbing bantay at tagahatid ng impormasyon. Dahil may kakayahan silang mag-usap gamit ang telepathy, naniniwala siyang perpekto silang maging mga mensahero para magkaisa ang lahat. Bukod pa rito, nagsisilbi rin silang ilaw tuwing gabi, na napatunayang napaka-praktikal ng kanilang tungkulin. Nang maayos na ang lahat, gusto na sanang magtalaga ni Hirako ng mga trabaho, pero nahihirapan sila dahil hindi pa sanay ang marami sa presensya ni Zabi at Kuro. Dumating sina Narf at Latasay at ibinalita ang isang problema, nalaman ni Hirako na hindi pala marunong mangaso ang mga Centaur at Minotaur. Laking gulat niya dahil sa itsura pa lang nila, akala niya ay napakahusay nila sa ganitong bagay, dahil hindi niya kasi inakala na napakahirap pala ng mangaso, lalo na't noon ay ipinapasa niya lang lahat iyon sa Inferno Wolf. Dahil dito, iminungkahi ni Tia na huwag na lang silang papasukin sa gubat at sa halip ay dagdagan ang mga bantay sa mga baryo. Akala ni Hirako ay kailangan ding bantayan ang mga nuno Daphne, pero sinabi ni Mamo na mas malakas pala sila kaysa sa inaakala niya, at kaya nilang harapin ang mga halimaw gamit ang pagsalakay. Gayunpaman, nagpasya si Hirako na ipaubaya na lang ang pangangaso sa kanyang alaga na si Kuro at sa ibang mga Inferno Wolves, habang ang mga residente ay nakatutok sa pagsasaka. Pero hindi naging maayos ang kanilang pagsisikap, dahil ayaw tumubo ng mga buto, at agad na naunawaan ni Hirako ang dahilan. Noong mga panahong iyon, nakakapagtanim sila kahit anong panahon dahil sa kanyang mahiwagang kagamitan na may kapangyarihang gawing mataba ang anumang lupa. Ang problema, si Hirako lang ang pwedeng gumamit nito, kaya kailangan nilang humanap ng ibang paraan para sa mga bagong residente. Nag-iisip ng paraan sina Hirako at Sena, pero nagbigay ng solusyon si Gordon. Iminungkahi niyang lagyan ng dayami ang mga bukid para hindi masyadong lumamig ang lupa, para mas may tsansang tumubo ang mga pananim. Dahil paparating na ang taglamig, sinabi rin niya na palay ang pinakamainam na itanim ngayon. Humanga si Hirako sa kanyang kaalaman, at ipinaliwanag ni Gordon na natutunan niya ito noong nagtatrabaho pa siya sa kanilang lumang baryo. Si Gordon na ang namuno at itinuro sa lahat ang tamang paraan ng pagtatanim, at sinabi niya na aabot ito ng humigit kumulang 6 na buwan bago anihin. Nagulat si Hirako sa tagal nito, at napagtanto na sobra na pala siyang nakaasa sa kapangyarihan ng mahiwagang kagamitan ng hindi niya namamalayan. Habang ang mga Minotaur ang humawak sa agrikultura, ginamit naman ng mga Centaur ang kanilang lakas at bilis para magtayo ng sariling serbisyo, isang sistema ng paghahatid o delivery. Nagsimula silang maghatid ng mga gamit sa pagitan ng mga baryo, at ang mga nakatatanda ang tumatayo sa mga araw-araw na ruta. Nang magkausap sila ni Gruwad sa sandaling iyon, inamin ni Hirako na matagal na niya talagang gustong sumakay ng kabayo. Nakakuha siya ng kabayo mula kay Michael noon, pero hindi naman ito nakikinig sa kanya. Tinanong niya si Gruwad kung kaya ba niyang kausapin ang hayop para payagan siyang sumakay, pero sinabi ni Gruwad na hindi naman pala siya marunong makipag-usap ng kabayo. Gayunpaman ay nag-alok siya na sumakay na lang si Hirako sa kanyang likuran kung gusto niya, at tinanggap ni Hirako ang kanyang alok at sumakay, at dinala siya ni Gruwad sa bukid. Nakita iyon ng kabayo at bigla itong nagselos, at makalipas ang ilang araw, yumuko ang kabayo at hinintay na sumakay si Hirako. Nang sumakay siya, kumilos ito ng maayos, at labis na nagulat si Hirako dahil ibang-iba na ito sa dati nitong ugaling matigas ang ulo. Nakita iyon ni Gruwad mula sa malayo, at siya naman ay nakaramdam din ng kaunting selos. Nang magtagal, napansin ni Hirako na nagkakaroon pala ng kompetisyon sa pagitan ni Gruwad at ng kabayo kung sino ang pipiliin niyang sakyan. Para mapanatili ang kapayapaan, sinabi na lang ni Hirako na magpapalitan sila,
isang araw si Gruwad at isang araw naman ang kabayo, at doon na rin kumalma ang sitwasyon. Pagkatapos noon, umupo sila at nag-usap ni Lacey, at sinabi ni Lacey na masaya siya sa nakikitang pag-unlad ng mga baryo. Inamin ni Hirako na nag-alala siya noong una dahil sa dami ng biglang dumating na residente, pero natutuwa siya at naging maayos naman ang lahat. Alam niyang sa ngayon ay umaasa ng malaki ang lahat sa kanya, pero hindi niya maitatanggi na marami sa kanilang nakamit ay dahil lang sa kapangyarihan ng mahiwagang kagamitan. Nababahala siya na baka hindi sapat ang pag-asa lang dito para sa kanilang kinabukasan, at nang makitang malalim ang iniisip niya, kinuha ni Lacey si Baby Alfred at inilagay sa mga bisig ni Hirako. Sinabi niya na dapat ay magpahinga na lang muna siya at tamasahin ang buhay na pinaghirapan niya. Dinaman ni Hirako ang kanyang payo at halatang gumagaan ang kanyang pakiramdam. Habang nagmumuni-muni, naalala niya ang isa pang bagay na bumabagabag sa kanya, ang Great Tree Village ay halos puro kababaihan lang at halos walang kalalakihan. Talagang nag-alala siya para sa kinabukasan nila, pero naisip niya na baka hindi na ito maging problema dahil sa dami na ng mga bagong residente sa kabuuan. Kinausap niya ng palihim si Gordon at inilahad ang sitwasyon, at tinanong niya kung posible bang pumunta ang ilang lalaking Minotaur sa kanilang nayon, para doon na humanap ng mapapangasawa. Pero sinabi ni Gordon na matibay kasi ang tradisyon ng mga Minotaur na dapat ay sa sarili nilang lahi lang nag-aasawa. Dahil dito, tinanggal na ni Hirako sa listahan ang mga Minotaur at ibinaling ang atensyon sa mga Centaur. Medyo nakakahiyaman itong pag-usapan kay Gruwad dahil babae ito. Inisip na lang ni Hirako na para ito sa kinabukasan ng baryo kaya itinuloy niya ang usapan. Nalaman niyang karamihan pala sa mga lalaking Centaur ay mga bata pa, dahil ang mga matatanda ay nasa digmaan na. Hindi pa rin tumigil si Hirako at tinanong si Gruwad kung posible bang mag-asawa ang isang Centaur at isang taong mula sa ibang lahi. Sa sandaling marinig iyon, agad na sumagot si Gruwad at sinabing single siya. Sinabi niya na bihirang mangyari ito, pero kung iyon ang kanyang gusto ay maaari niya itong ayusin, at kusang loob pa niyang inalok ang kanyang sarili na handa siyang makipagsama sa lalaking mula sa ibang lahi. Sa tindi ng kanyang reaksyon, halata naman agad kay Hirako na matagal na talaga siyang walang karelasyon. Mabilis na dumating ang taglamig, kaya nagpahinga muna ang lahat mula sa pagsasaka at nagdiwang. Kumain sila mula sa mga pagkaing naimbak nila noon, pero dahil dumami na ang mga residente, dumami rin ang kailangang pakainin kaya nag-alala si Hirako kung sapat ba ang kanilang supply. Gayunpaman ay dumating sina Latasay at Narf, at ibinalita na mas kaunti pala ang kinakain ng mga bagong residente kaysa sa kanilang inaasahan. Kung magpapatuloy ito, masasayang lang ang sobrang pagkain, kaya sinabihan na sila ni Hirako noon na huwag magtipid dahil sagana naman sila, pero nagtitipid pa rin talaga sila. Nag-iisip sandali si Hirako at sinabing sabihan na lang ang lahat na ubusin na ang mga karne at mga gulay bago pa ito mapanis, at pumayag naman sina Latasay at Narf dahil magandang ideya iyon. Pero napansin ni Hirako na mukhang malungkot si Mamo, kaya akala niya ay may kailangan ang mga nuno Daphne, pero kinausap siya ni Mamo. Ang problema ay kabaligtaran, wala talaga silang kailangan, dahil hindi sila kumakain at hindi rin nangangailangan ng espesyal na atensyon. Ngayon ay naiinis na siya, dahil natutuwa sana siyang maging pinuno nila, pero wala naman siyang magawa o maasikaso, at doon naman nagsalita si Narf at sinabing may isang bagay pala. Ipinarating ng mga Minotaur ang kahilingan mula sa mga nuno Daphne, gusto sana nilang magsuot ng damit ang lahat kapag nasa labas. Nanliit ang tenga ni Mamo at inamin na minsan ay nakakalimutan nilang magbihis ng maayos bago lumabas, kaya nangako siya na paalalahanan niya ang lahat na laging magsuot ng damit sa lahat ng oras. Kinahapunan, nagpasya si Hirako na gumawa ng pagkain gamit ang kahoy at bigas, at nang malaman ito ng mga babae, nagulat sila dahil hindi pa nila ito nakita o narinig noon. Nagsimulang bayuhin ni Hirako ang bigas, at pinanood siya ng mga ito pero halatang medyo nadismaya sila, inaasahan kasi nila na mas exciting ang gagawin. Pero nang maintindihan nila na bayuhin lang pala ang kailangan, gusto nilang lahat na sumubok, ngunit nagpalitan sila pero sobra-sobra ang lakas na ginamit nila. Sa kabila noon, nakagawa pa rin sila ng masarap na batch, handa na rin ang sausawan at palaman, kaya sabay-sabay silang kumain at nagustuhan nila ang lasa. Dinalhan naman ni Lacey Hirako ng kusamachi na siya mismo ang gumawa, pinaghalo niya ang mababangong halaman sa mochai. Nakatikim si Hirako at sinabing napakasarap nito, dumating din si Donovan dala ang alak para maging mas masaya ang inuman. Nabalitaan niyang nagtatrabaho sila sa bigas, kaya naisip niyang tama ang pagkakataong ito para dumaan, at agad na napunta ang atensyon ng lahat sa kanya.
Sa huli, naging masayang libangan na pala ang paggawa ng mochai tuwing taglamig kapag maganda ang panahon. Si Gordon pala ang pinakamagaling gumawa nito sa lahat, pero wala namang nagulat dahil inasahan na nila iyon. Maya-maya, may nakitang lalaking nakasuot ng baluti na nakaluhod sa harap ng isang babaeng minotaur, at bigla itong nagtanong kung pwede ba siyang maging asawa nito. Tiningnan siya ng babae at tinanong kung sino siya, kaya tinanggal niya ang helmet at nagpakilalang si Gratz, ang pinuno ng House of Britannia mula sa kaharian ng mga demonyo ng Galgardo. Dahil dito, nagpakilala rin ang babae bilang si Rana. Pinanood lang ito ni Hirako at hindi niya alam kung ano ang nangyayari, at doon naman nagsalita si Basil para magpaliwanag. Noon pa man ay gusto na ni Gratz na makipag-ugnayan sa Great Tree Village, at naniniwala siyang ang pinakamagandang paraan ay ang magpakasal sa isa sa mga miyembro nito. Pagkatapos ay lumapit si Gratz kay Hirako, nang malaman niyang si Hirako ang pinuno, humingi siya ng basbas para pakasalan si Rana, dahil sinabi raw kasi nito na kailangan muna ng permiso ni Hirako. Pero sinabi ni Hirako na wala siyang karapatang pumili kung sino ang dapat pakasalan ng sino. Sabi niya, si Rana mismo ang una niyang dapat tanungin, at kung pumayag ito ay malaya silang magpakasal. Dahil dito, lumingon si Gratz at tinanong ng maayos si Rana, na mula lang ito, at sapat na iyon para malaman na pumayag na ang babae. Nang bumalik si Gratz sa kaharian, labis niyang namiss si Rana, dahil ayaw rin niyang may ibang lalaking dumating at agawin ito sa kanya. Doon din siya nagdesisyon, iiwan niya ang tungkulin bilang isa sa mga great generals, at babalik siya para makasama si Rana. Alam niyang masyadong mapanganib ang desisyon niya, pero wala siyang pakialam dahil gagawin niya ang lahat para sa pag-ibig. Samantala, iniisip ni Hirako kung paano pa mapaparami ang pagkain gamit ang mochai, at doon pumasok sa isip niya ang dried seaweed o damong dagat. Hindi ito kilala ng mga babae at wala silang ideya kung ano iyon, pero nang banggitin ni Hirako na tumutubo ito sa dalampasigan, naisip nilang si Michael ang tamang tanungin tungkol dito. Makalipas ang ilang araw, dumating si Michael at nagpasalamat sa patuloy na pakikipagkalakalan ni Hirako. Sinabi naman ni Hirako na wala iyon, at ipinakita ni Michael ang isang kahon na puno ng seaweed, at inamin na hindi naman ito karaniwang kinakain sa lugar nila, kaya hindi siya sigurado kung ito ba ang hinahanap ni Hirako. Tiningnan lang ito ni Hirako at sinabing ito mismo ang kailangan niya, at nagsimulang magproseso si Hirako sa seaweed. Dinurog niya ito hanggang maging likido at hinulma gamit ang parisukat na lagayan, at nang matapos ay nakagawa siya ng manipis na pambalot na gawa sa damong dagat. Gulat na gulat si Michael, hindi niya akalaing pwedeng gawing ganito ang seaweed. Tinanong siya ni Sena kung kakainin ba ito ng diretso, at sinabi ni Hirako na hindi muna, lulutuin muna ito sa apoy para maging malutong at mas madaling tunawin ng tiyan. Pagkatapos ay binalot niya ang mochai at kumain, at parang naging magaan ang buong pakiramdam niya, ganito pala talaga ang lasa at kalidad na naaalala niya mula sa dati niyang buhay. Napansin iyon ng mga babae pero hindi sila kumbinsido na ganun kasarap ito, pero nang bigyan sila ni Hirako ng tig-iisang piraso ng toasted mochai na nakabalot sa seaweed, lahat sila ay sumang-ayon na napakasarap ng pagkain ito. Nakita ni Michael na maraming nagkakagusto at nag-alok siya ng kasunduan, dahil handa siyang ipaani at ipadala ng mga tauhan niya ang seaweed ng pribado para kay Hirako. Bilang kapalit, gusto niyang makipagpalitan ng mga sangkap na ginagamit sa paggawa ng mochai. Sinabi ni Hirako na hindi pa niya ito maipapangako ngayon, dahil kailangan pa nilang magtanim ng mas maraming bigas, pero pag-uusapan daw nila ito para kay Michael. Natuwa si Michael, kahit na sa totoo lang ay gusto lang talaga niyang kumita ng pera. Sinubukan pa niyang magtanong tungkol sa alak nila, pero sabi ng lahat, huwag na siyang makialam doon. Nang gabing iyon, tinuruan ni Hirako ang mga babae kung paano gumawa ng sushi, at nagulat pa siya kung gaano kabilis nila itong natutunan. Nang matapos at umupo silang lahat para kumain, inamin ni Floram na medyo hindi niya gusto ang amoy noong una, pero nang matikman niya, sinabi niyang napakasarap nito. Binanggit ni Hirako na ang suka na ginagamit sa sushi ay tumutulong para manatiling sariwa ang pagkain sa mga baon. Nang tanungin siya kung bakit, ipinaliwanag niya na pumapatay kasi ng bakterya ang suka. Unti-unting nagtapos ang taglamig pagkatapos noon, at kahit natutunaw na ang nyebe, may mga araw pa ring malamig. Karaniwan ay mahirap hulaan kung kailan dapat muling magsimula ang pagsasaka, pero napagkasundoan ng lahat na susunod na lang sila sa payo ni Egg pagdating sa panahon. Kinahapunan, pumunta si Hirako sa mga kawani sa town hall at sinabing naisipan niyang gumawa ng bagong festival para sa mga bagong baryo. Nagbigay siya ng ilang ideya,
pero nakatingin lang sa kanya ang mga babae na parang walang maintindihan kung bakit ipagdiriwang ang mga iyon. Mga festival pala ito mula sa dati niyang buhay sa Japan, kaya naintindihan niya kung bakit hindi nila ito masyadong naintindihan. Sinabi ng mga babae na may sarili naman silang mga pista at sinimulang ipaliwanag ang mga ito. Pinakinggan sila ni Hirako, pero wala siyang naintindihan kahit isa sa mga inilalarawan nila, kaya napagdesisyonan niya na ipaubaya na lang sa kanila ang buong plano. Gayunpaman ay napansin niyang nagtatalo sila at hindi magkasundo, kaya sinabi niyang isulat daw ng lahat ang kanilang mga tradisyon sa papel at ilagay sa isang kahon. Siya mismo ang kumuha ng isa, at ang nakuha niya ay isang paligsahan sa pakikipaglaban. Nagtatakang tanong ni Hirako kung paano ba naman gagawin iyon, at ipinaliwanag ni Floram na magsasabak daw ang lahat gamit ang iba't ibang estilo ng pakikipaglaban. Sa tingin niya ay napakagandang ideya nito at iminungkahi na simulan na agad ang pagpaplano. Makalipas ang isang linggo, dumating na ang tagsibol, at nagsimula ng magsanay ang lahat sa kanilang nayon para sa darating na martial art tournament. Nagulat si Hirako sa sobrang seryoso ng lahat at sa dami ng effort na inilalagay nila sa kanilang paghahanda. Nang pumasok si Hirako ay nakita niya si Hakuren, sinabi nito na magsasanay din siya para sumali, dahil hindi pa raw niya nagagamit ng buo ang kanyang lakas mula noong dumating siya sa baryo. Alam ni Hirako kung gaano kalakas si Hakuren, kaya sinubukan niyang pigilan itong sumali bilang manlalaban. Sa halip, inalok niya itong maging isa sa mga referee, at sa sandaling iyon ay dumating si Lasty at sinabing maglalaro rin daw ito. Agad na naisip ni Hirako na kasing delikado rin ito ni Hakuren pagdating sa lakas, kaya mabilis siyang nakaisip ng ibang suhestyon. Sinabi niya kina Hakuren at Lasty na hindi na kailangang lumaban bilang manlalaro, sa halip ay sila na lang ang maging mga referee. Ipinaliwanag din niya na kailangan naman talaga ng dalawang referee, at bagay na bagay sila sa tungkulin. Pumayag naman sina Hakuren at Lasty na maging referee, pero nilinaw nila na gusto pa rin talaga nilang makalaban. Dahil dito, nakipagkasunduan si Hirako, pinayagan niya silang magkaroon ng sariling practice match pagkatapos ng main event. Sa ilang sandali, sinimulan na ni Hirako ang pagpaplano sa paggawa ng arena, kasama sa disenyo niya ang gitnang lugar para sa laban at mga upuan na parang stadium para sa mga manunood. Naglagay din siya ng espasyo para sa mga tindahan at kainan para magmukha itong tunay na pista. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang araw ng kompetisyon, punong-puno ng kagalakan ang mga tao habang nagtitipon-tipon. Mas naging espesyal ang event dahil dumalo ang mga importanteng panauhin, kasama na ang hari ng mga demonyo na si Galgardo at ang kanyang anak na si Yuri. Nakilala ni Hirako si Galgardo at kinabahan agad siya, dahil hindi niya alam kung paano makisama o kung ano ang mga ugali ng mga demonyo. Pero napansin ni Yuri ang kanyang kaba at sinabihan ang tatay niya na huwag masyadong maging formal at kumalma lang. Dahil dito, binawasan ni Galgardo ang pagiging seryoso at mas naging casual na ang pakikipagkamay at pakikipag-usap kay Hirako. Pagkatapos noon, dumating si Hakuren dala ang kanyang ama na si Das, kilala bilang Legendary Dragon at lolo rin ni Lasty. Magalang na bumati si Hirako at napanatag ang loob niya nang makitang mabait at palakaibigan ito. Hindi nagtagal, handa nang magsimula ang laban at sabik na ang mga manunood. Ipinaliwanag ni Hirako ang mga patakaran, bubunot sila para malaman kung sino ang magkakalaban. Para manalo, kailangan nilang itulak o patumbahin ang kalaban palabas ng ring, o kaya naman ay matanggal ang headband nito. Ang kanilang mga headband ay may mahika, at kusang matatanggal kapag tinamaan ng malakas ang kalaban. Ang unang laban ay sina Rosalind at Mamo, dahil sobrang bilis ng galaw nila ay halos hindi masundan ng mata. Pinanood ito ni Hirako at namangha sa galing nila, aminado siya na minaliit niya ang kanilang kakayahan. Paulit-ulit na umatake si Mamo, pero sandaling nabawasan ang kanyang depensa. Sinamantala ito ni Rosalind at tinamaan siya ng malakas kaya nanalo ito, pero pagkatapos ng laban, ramdam na ramdam ni Rosalind ang sakit at agad na nagpatawag ng healer. Sumunod naman ang laban ni Donovan, ipinakita niya agad ang lakas niya, tinanggap lang niya ang lahat ng atake ng kalaban at parang wala man lang epekto sa kanya. Pagkatapos, binuhat na lang niya ang kalaban at inilabas sa ring, nanalo nang hindi man lang nahirapan. Ang sumunod ay laban ni Gruwad at Roji, at sobrang kumpiyansa ni Gruwad at buong lakas na sumugod. Pero dahil sa sobrang bilis at lakas ng takbo, hindi niya nakontrol ang sarili niya at aksidente siyang umabot sa labas ng ring. Dahil dito ay si Roji ang idineklarang panalo, at ang huli at pinaka-inaabang ang laban sa Open Tournament ay nina Floram at Senna.
Gumagamit si Floram ng espada at mahika, samantalang si Sena ay bare-handed o walang dalang sandata. Nagsimula ang laban sa paggamit ni Floram ng magic, pero naiwasan ito ni Sena at nilapitan niya para gamitan ng martial arts, ngunit mabilis ding nakibagay si Floram at gumanti ng atake. Namangha ang lahat sa tindi ng laban, ngunit sa huli ay sabay silang natumba at lumabas pareho sa ring, kaya naging tabla ang resulta. Natapos ang Open Tournament at binigyan ng medalya ang mga nanalo, pero kalahati pa lang ito ng programa, dahil ang ikalawang bahagi ay ang Warrior Tournament at magsisimula na. Inanunsyo ito at ipinaalam ni Hirako na mas diretso lang ang laban dito, panalo kapag bumagsak o sumuko na ang kalaban, at walang bawal gamiting sandata. Ang mga malalakas lang ang pwedeng sumali, at ang unang laban sa Warrior Tournament ay nina Uno, isa sa mga Inferno Wolves, at Junya na isang kalahating ahas. Agad na bumuga ng apoy si Uno sa simula pa lang, pero madali lang itong naiwasan ni Junya. Ginamit niya ang kanyang buong anyong ahas para igapos si Uno, pero biglang ipinakita ni Uno ang kanyang tunay na anyo, at sa sobrang nakakatakot nito, hindi ito kinaya ni Junya kaya sumuko na lang siya. Sumunod naman ang laban ni Daga at Makara, isa sa mga anak ni Zabutin. Nagsimula ang laban at buong lakas na umatake si Daga, pero madali lang itong naiwasan ni Makara. Sinamantala niya ang pagkakataon at mabilis na nagapos si Daga sa kanyang sapot, kaya siya ang idineklarang panalo. Ang pangatlong laban ay ni Naya at Garf, at agad na ipinakita ni Garf ang bilis at galing niya sa pakikipaglaban. Pinanood ito ni Hirako at akala niya ay si Garf ang mananaig, pero gumamit siya ng malaking maso, bagamat mabagal siya gamit ang kanyang sandata, sobrang lakas naman ng puwersa nito. Isang malakas na hampas lang at lumipad palayo si Garf sa loob ng ring, halos makalabas na ito ng arena, pero nakabalanse pa rin siya sa huling sandali at nanatili sa loob. Ngayon ay napagtanto niya na halos naubos na ang lahat ng lakas niya sa isang atake lang, at dahil alam niyang hindi na siya makakalaban ng maayos, pinili na lang niyang sumuko. Ang sumunod ay laban ni Lei at Gran Maria, at ito ang isa sa pinakamasayang pinanood ng mga tao. Ipinakita ni Lei ang galing niya at nautakan niya si Gran Maria, hanggang sa mapigilan niya ito sa isang arm lock, pero agad na gumanti si Gran Maria at tinangkang buhatin si Lei gamit ang isang kamay lang. Bilang sagot, tumawag si Lei ng kidlat na tumama sa kanilang dalawa at pareho silang bumagsak. Dahil wala nang kaya pang lumaban ay naging tabla ang resulta, at sa wakas ay nagsimula na ang laban ng magkaribal na sina Lacey at Tia. Sa sagupaan pa lang nila, hirap ng sundan ni Hirako ang galaw nila kaya ginamit niya ang kanyang espesyal na farming tool para mas malinaw na makita ang laban. Sobrang tindi ng kanilang sagupaan at sa una ay tila pantay lang ang laban, walang naging lamang ang isa't isa. Pero biglang nabawasan ang depensa ni Lacey ng saglit, at sinamantala iyon ni Tia para tamaan ito ng malakas at makuha ang panalo. Dahil nanalo si Tia, ang susunod niyang kalaban ay si Makara, kaya ito na ang finals, pero naging madali lang ang laban para kay Makara. Ginamitan niya ng sapot si Tia at madali itong napigilan at napadapa, kaya siya ang kinoronahang kampyon ng Warrior Tournament. Inilagay ni Hirako ang korona sa ulo ni Makara at naghiyawan ang mga tao sa tuwa. Pagkatapos noon, humarap si Hirako para magbigay ng closing speech, pero bago pa matapos ang programa, tinawag siya ni Lasty at Hakuren at ipinaalala ang usapan nilang practice battle. Pumayag si Hirako at pinapapunta sila ng entablado, at sa sandaling nagsagupaan ang dalawa, isang malakas na pagsabog ang nangyari. Sa sobrang lakas ng impact, kitang-kita daw ito kahit mula pa sa mga kaharian ng demonyo, at tuluyang nawasak ang buong arena. Sa kabila ng pagkasira nito, si Hakuren pa rin ang idineklarang panalo sa kanilang laban. Sa huli, napanatag lang si Hirako na ligtas ang lahat at naging masaya ang programa. Tinanong siya ni Latasay kung kailan ang susunod na tournament, pero nang tumingin si Hirako sa wasak na arena, sinabi niyang mukhang malayo pa iyon o baka hindi na muna.